Itong matutungayan nyo ay ang naranasan namin ni tatay taong 1997 sa isang baryo na matatagpuan sa Batangas. Sinabi ko nga sa unang kwento na kami ay nangungupahan doon sa mga panahon na ito at meron akong kakayahan na makaramdam at makakita ng mga bagay na may kaugnayan sa kababalagan. Nangyari naman ito sa bahay ng kakilala ng aking tatay. Isang dapit hapon ay dumating si tatay na may mga dalang preskang isda. "Tay, para sa atin ba mga yan? Saan mo yan binili?" Bigay ng kaibigan ko sa kabilang bayan. Marami silang nahuli kanina, kaya binigyan niya ako. Oh, ilagay mo doon sa lababo. At yung 2 piraso ay dadalhin ko sa kabilang baryo. Pag-iinuman kami ng kaibigan ko doon. "Sige tay, pwede po bang sumama sa inyo? Para meron kayong kasamang pauwi mamaya." Pwede naman, pero kumain ka muna ng hapunan para hindi ka gugutumin doon. Agad ko namang dinala sa lababo ang mga isda at niluto ito ng aming ina. Bago naman dumilim ay tapos na kaming kumain at agad kaming tumungo ni tatay sa kabilang baryo. "Malayo pa bang ating lalakarin, tay?" Medyo, pero wag kang magreklamo kasi ginusto mong sumama sa akin, hindi ba? "Hindi naman ako nagrereklamo, tay. Nagtatanong lang ako." Nang marating namin ang bukana ng baryo, ay naglakad ulit kami ng kaunti. At nang marating namin ang bahay ng kanyang kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Arturo, ay agad naman kaming pinaunlakan. Pare, halika dito. Pasok kayo dito. Nagdala ka talaga ng alalay. Mabuti nga yan para meron kang kasama pa uwi. Oo nga pare. Gusto rin kasi niyang sumama kaya mas mabuti nga. Napansin ko na yung bahay nila Mang Arturo ay madilim. Walang anumang ilaw bukod sa isang gaserang nakasindi sa ibabaw ng hapagkainan. At ayon sa kanya ay wala itong ibang kasama. Nagkakilala naman sila ni tatay sa bayan. At nang dahil palagi silang nagkikita, ay unti-unti silang naging malapit sa isa't isa at naging magkaibigan ang mga ito. Alam mo Arturo, kung hindi lang sana nagkagulo doon sa bahay ng nanay ng asawa ko, di sana nandun pa rin kami ngayon. Hindi ko nga alam kung bakit kami napadpad dito. Pero ganun talaga ang buhay. Ayos lang yan pare. Ang importante, kasama mong pamilya mo. Tignan mo ako. Mukhang mamamatay ako ng mag-isa. Yung mga anak ko ay meron ng sariling pamilya. Yung asawa ko naman ay maagang pumanaw. Nakakalungkot man pero alam kong may dahilan ng Diyos sa mga nangyari sa buhay natin. Opo, Mang Arturo. Tama po kayo. Bandang 7:00 ng gabi ay meron namang tumawag sa mama. Agad kaming napatingin sa bahagi na kung saan nanggagaling ang boses. Biglang nanindig ang aking mga balahibo habang nakatingin sa isang ale at isang babae na sa tansya ko ay nasa 20 anyos pataas pa lamang. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? At nagsabi naman ng ale na merong nangyayaring hindi maganda sa kanyang anak. Ilang gabi na daw itong hindi nakakatulog ng maayos. Palagi itong balisa at palagi silang nakakarinig ng tunog ng sisiyo sa paligid ng kanilang bahay. Sa tuwing tutunog daw ito ay parang tatalon sa bintana ang babae. At kapag sumikat naman ang araw ay bumabawi siya sa tulog. At kung tatanungin ay wala daw itong naaalala
sa mga nangyari sa kanya tuwing gabi. Nagtataka naman kami ni tatay kung bakit si Mang Arturo ang kanilang nilapitan. Nang dahil sa pagkakakilala ni tatay sa kanya ay isa lamang itong karpentero. Pero nalaman namin na isa rin itong kilalang albularyo doon sa bayan na yon. Kung alam lang sana namin, di sana siyang nilapitan namin nung nakaranas kami ng kababalagan sa bahay paupahan. Pumasok kayo dito sa loob ng bahay. At pare, dito na muna kayo. Uunahin ko muna itong responsibilidad ko bilang isang albularyo. Babalik agad ako. Tumango naman kami ni tatay sa kanya at agad silang pumasok sa loob ng bahay. Nagtagal ng mahigit 1 oras ang paggamot niya sa babae. At habang nag-uusap kami ni tatay, ay bigla itong sumigaw ng napakalakas. Umalulong ang mga aso ng mga kapitbahay nila Mang Arturo. Yung mga huni ng ibon ay kakaiba. At meron din kaming nadidinig na tunog ng sisiw sa likod ng bahay. Sa tanang buhay ko, ito ang sitwasyon na talagang hindi ko makakalimutan. Sapagkat nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Yung mga buhok ko malapit sa tenga, ganon din. Nanginginig ang aking mga laman at hindi ko maintindihan. Iyo, pumasok tayo sa loob ng bahay. Hindi maganda ang simoy ng hangin dito. Sige tay, yan din po sanang sasabihin ko sa inyo. Tara na po. Nang makapasok na kami ay nakita namin na yung babae ay nakahiga sa mahabang upuan. Merong lumabas na sisiw sa kanyang bunganga. Patagad naman itong dinakip ni Mang Arturo at inilagay sa maliit na lata. Ano yan pare? Naniniwala ka ba sa aswang? Ang babaeng ito ay niyanggaw. Malakas na uri ang nagyanggaw sa kanya nang dahil sisiw ang kanyang iniluwa. Hindi naman ako makapaniwala sa aking mga nasaksihan. Ito ang unang pagkakataon na nakaengkwentro ako ng ganitong sitwasyon. Magpahinga na muna kayo dito at mamaya na kayo umuwi. Tumango naman ang babae at ang kanyang ina. At kahit ang ali ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Bandang 8:00 ay umalis na ang mga ito. At pinagpatuloy naman ni tatay at Mang Arturo ang kanilang inuman. Hindi ko alam na isa ka palang albularyo dito. Meron din kaming naranasan sa bahay paupahan nung nakaraang taon lang. Anong karanasan iyon? Tungkol rin ba sa aswang? Oo, tungkol din sa aswang. Pero tapos na yon at natulungan kami ng isang albularyo tulad mo. Meron naman talagang ganito. Hindi lang doon sa Batangas, kundi pati na sa iba't ibang parte ng ating bansa. May mga alam siyang albularyo o albularya na merong lahing aswang. Bandang 9:00 ng gabi ay narinig namin ang mga alulong na mga aso ng kanyang kapitbahay. Sabi niya ay huwag na daw naming pansinin at pinapauwi niya kami. Magpatuloy na daw kami at ihahatid niya kami sa may bukana ng kanilang baryo. Hindi naman kami nagdalawang isip ni tatay sapagkat siguradong hinahanap na kami ng aking ina. Pagkarating namin sa bukana, Pare, mag-ingat kayong dalawa dyan. parang nagmamadali si Mang Arturo at may kutob ako na merong hindi magandang mangyayari sa kanya sa gabing ito. Kinabukasan ay pumalik si tatay sa kanyang bahay para kumustahin ito. Nang dahil sinabi ko sa kanya ang nararamdaman ko. Nang makabalik na si tatay ay nakita ko na para bang hindi ito mapakali.
At dito na niya kinuwento ang nangyari kay Mang Arturo. Ayon sa kanya ay nakita niyang nangihina ang mama at merong mahabang kalmot sa kanyang braso. Yun pala ay nakipagbuno ito sa isang malaking pusa ilang oras ang lumipas magmula nung umuwi kami. Ito raw ang aswang na nagyanggaw sa babaeng nagpagamot sa kanya. Nagalit siya at siya ang binalikan. Subalit ayon kay Mang Arturo, hindi na raw babalik iyon kailanman sapagkat meron siyang ginawa na siyang dahilan upang hindi na siya balikan. At lumipas lang ang ilang buwan ay naging tahimik naman ang kanyang buhay.